Companions of the victims were summoned by BHPD for questioning, which were Dina Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, and Alex Samiro. Kasi ang gusto nila kasing palabasin, nakadetain si FL Lisa Marcos dahil gumagamit ng cocaine. Kung nakadetain, paano siya nakauwi noong March 10? Sige nga, pakisagot nga mga DDS. May nagsabi may diplomatic immunity. How? Presidente ba siya? Hindi. Only diplomats and consuls are covered by diplomatic immunity. Nasa constitution yan. Kumpirmado na namatay si Paulo Tantoco because of a cocaine overdose. So may sakit na siya sa puso at dahil cocaine siya, yun ang tumegi sa kanya. Sabi din naman ng medical examiner, it is an accident. Kung siya po binawian ng buhay dahil sa kanyang mga choices tulad ng paggamit ng cocaine, hayaan na natin yun. Yan na yung consequence ng kanyang ginawa. So, respeto na lang sa patay. Ang problema mga kababayan, alam niyo naman ang mga DDS, wala akong respeto yan sa kahit ano. Si Digong nga, ginagamit nila pang propaganda Ito pang hindi nila kakilala. Ngayon, ang gustong gawin ng mga DDS ay i-connect si FL Lisa Marcos sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. This is typical Duterte strategy. Ganito na yung ginawa nila kay PBBM noong 2023 at 2024 nung sinabi nila na si PBBM ay gumagamit ng drugs. Kaya nila ikinakabit ang pangalan ni FL Lisa dito, gusto nilang bigyan ng laman yung kanilang aligasyon na si PBBM ay nagdodroga. Kasi nga mga kababayan, ang buong punto na ito, kung nagdadrug si FL Lisa, malamang sa malamang nagdadrugs din yung isa. Yun yung ano yan Yun yung connect niyan Yun yung connect niyan Kung nagdadrug si FL Lisa, di nagdadrugs din si PBBM. Kasi mag-asawa. So, dahil mag-asawa, you do things together. Oo, ganon. I received via Viber this photo of a Beverly Hills police record supervisor reporting on Mr. Tantoco's death and persons who were with him when police arrived. A Lisa Araneta Marcos was one. I also checked if there was such a record supervisor there is. The palace spokesperson who denied this should explain. Okay. They're conflating this doon sa sinabi ni Yusek Claire. Kasi nga 'di ba sinabi nga ni Yusek Claire na fake news ito. Actually mga kababayan, kung babalikan nyo yung video na yun, hindi ho niya sinabi na fake news yung nangyari. Ang sinabi niya, fake news yung sinabi ni Sara na ginagamit ng administrasyon etong kaso na ito para pagtakpan yung pagkikidnap kay Rodrigo Duterte. Ang labo gumawa ng kwento ng mga DDS natin. Ang bobo lang ni Sara sa angulo na yon. Kasi alam niyo mga kababayan, bakit gagamit ng isang quote-unquote incriminating act ang administrasyon para pagtakpan ang alleged kidnapping kay Rodrigo Duterte? Bakit ko sisirain ang sarili ko para lang pagtakpan yung pangingidnap ko? Diba? Either way, sira ako At a press briefing, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro brought up rumors that circulated about the First Lady's whereabouts in March. Kasi ang chismis noon mga kababayan, etong si FL Lisa daw ay nakadetain sa US. Yun ang chismis na inimbento ng mga DDS tulad ni Maharloka. Nakakulong daw si FL Lisa sa Beverly Hills. At lahat daw ng picture na na nagpapakita na nasa Pilipinas siya, lahat daw yun ay edited. Di ba yun ang pinapakalat nila nun? So yun ang sinagot ni Yusek Claire. Tandaan po natin, dumating si First Lady ng sa Pilipinas March 10. Kung gusto niyang alamin, yung bilang Vice Presidente ay may record po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's March 11, 2025. Castro had denied that the First Lady was held by law enforcers in the United States where she was on a working visit to participate in the Meeting of the Minds and the Manila International Film Festival. Tapos ang sagot lang ni Duterte, ni Sara Duterte, garbage in, garbage out. Oh, I think it's the fentanyl. Yun yung fake news na inimbento ni Sara Duterte. Putang ngayon natin yung record.
Ito yung sinasabi niya. This letter is in response to your request. Sino kaya yung nag-request? Ano? Kasi binura eh. Sana isama nyo yung kabuuan. DHPD is providing the following information in accordance with the act. Kasi baka ito lang yung pwede nilang i-disclose according to their state laws. Mga general information lang. Death investigation, blah blah blah. Reported March 8, 2025, 11:32 a.m. So umaga na nung makita siyang deads. Ngayon mga babayan, dito ngayon tayo magkakaproblema sa summary of the incident. On Saturday, March 8, approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person who is not breathing. Officers entered room and observed hotel security performing chest compressions on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. And the cause is initially suspected to be drug overdose. White powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables and the floor. Companions of the victims were summoned by BHPD for questioning, which were Dina Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, and Alex Samiro. Yan. Alam naman natin na ang mga DDS ay sanay mameke ng mga bagay-bagay para lang makapaggawa ng intriga. For example, yung PIDEA leaks, peke, niwala sa records ng PIDEA. Nagkaroon pa ng hearing yun, nagkaroon pa 5 hearing yun, guys. Yung Pulveron video, assuming na totoo itong dokumento na to. Assuming lang naman. Di tayo sigurado kung totoo to eh. Palpak pa rin ang sinasabi ng mga DDS na na-detain si FL Lisa Marcos. Sabi, yung companions of the victims were summoned to BHPD for questioning. In-interview nila. Ano bang nangyari? Yung mga ganap bago matapos ang bago nangyari to, bago iniwanan nyo siya, ano itsura niya, bla bla bla. Okay. Sino daw yung mga in-interview? Dina Arroyo Tantoco, ito yung asawa ni Paulo Tantoco. Lisa Araneta Marcos, bakit siya in-interview? Kasi sumama ang mga Tantoco bilang entourage sa biyahe ni FL Lisa Araneta Marcos. Ang sinasabi kasi nila, nakadetain. Kung nakadetain, paano siya nakauwi noong March 10? Sige nga, pakisagot nga mga DDS. May nagsabi may diplomatic immunity. How? Presidente ba siya? Hindi. Paano siya hindi naman siya opisyal? Hindi naman siya diplomat. She's a private citizen. Paano diplomatic immunity? Only diplomats and consuls are covered by diplomatic immunity. Nasa constitution yan. Kasi ang gusto nila kasing palabasin, nakadetain si FL Lisa Marcos dahil gumagamit ng cocaine. Kaya doon namatay si Pawi Tantoco dahil nagda-drugs daw sila. Mga babayan, balikan natin yung report. Asawa niya nagda-drugs. Kasama niya, sabay-sabay silang nag-drugs, silang 3, silang 4. Common sense, guys. For all intents and purposes, FL Lisa could be in another location. She could be in another room. She could be in another floor. Tapos, nung siguro, syempre, magkasama yung mag-asawa. Nagising tong si Dina Arroyo Tantoco, hindi na niya magising yung asawa niya. Tinawagan si FL. FL, I need help. Si FL, kasama si Alex Samiro, hinila niya. For all intents and purposes. Alam niyo kung bakit na posible yun? Kasi hindi sila nakadetain. Kung sila ay kasama, gumagamit. Don't you think malalaman din yun ng pulis? Assuming this is true.